Tecno Camon 50 Ultra 5G. Ito na ba yung best camera phone na pwede nyo mabili ngayong 2026 sa halagang 20,000 pesos? Nako, pagdating dito guys, it has a triple camera system at the back, which is Sony na rin, that can take up to 100x zoom. Tapos pagdating sa quality, ang ganda, malupit, legit. What? Tapos unlike any other smartphone na kapag nag-focus sa isang bagay, pangit na siya sa ibang part. Ito kasi napakaganda ng build, manipis pa siya, pero 6,500 mAh of battery na. And kung makikita nyo naman, parang Samsung sa likod. Tapos iPhone naman pagdating sa front, na hindi na rin magpapatalo dahil nga 1.5K resolution na, 144Hz refresh rate pa, tapos AMOLED display na rin. And guys, pagdating sa AI, napakapuno ng features nito. With Ella and Tecno AI in general, napakadami mong pwedeng gawin dito sa phone na to. And ngayon, sasabihin ko sa inyo lahat yan ng libre. Swerte nyo naman. But yes, kidding aside, kung naghanap ka na isang possibly camera king pagdating dito sa presyong 20,000 pesos, panoorin nyo lang to dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman since na-test ko na rin ng medyo matagal na etong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTin TV. Na kung bago ka pa lang dito, meron nga pala tayong monthly giveaway. And dito sa month of April, eto guys yung mga ipapamigay natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Now, just look at that. Eto na nga guys, si Samsung ay si Tecno Camon 50 Ultra 5G. Hindi nyo ako masisi doon. Mukha talaga siyang Samsung sa likod. Especially at this color na moon shadow. Napaka-premium talaga ng feeling. Pero meron ka pa iba't ibang color option katulad na lamang ng Mr. Purple and yung Nebula Titan. Actually, sa ibang countries guys, meron pang orange tapos green. But yes, currently dito sa Philippines, tatlo lang yung in-offer nilang color option. Now, pagdating dito sa kanyang build, eto guys ay sandwich na ng glass dahil nga glass front and glass back na po siya. Pero pagdating sa kanyang frame, plastic lang po siya in order to keep the phone light tapos magandang hawakan. Hindi naman kasi pwedeng i-aluminum to dahil nga sobrang nipis niya. Baka mahirapan na sila tapos magmamahal pa yung phone, di ba? So okay na rin. Now, sinasabi nila na eto guys ay merong drop resistance, but for me, hindi ko pwedeng i-risk dahil nga sobrang ganda niya. Even though hindi siya masisira, pero magkakaroon naman siya ng gasgas. So take note of that. Even though rugged po yung phone, it doesn't mean na hindi magkakagasgas. Ngayon, when it comes to the buttons and ports, dito guys ay baba nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagso-support ng 2 SIM card. Katabi na to yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Wala na po dito yung kanyang fingerprint dahil nga andito na siya sa mismong display. Yes, nagso-support na to ng in-display fingerprint scanner. Dito naman sa left side, meron tayong kakaibang button dito guys. Unusual to. It's because this is the one tap button. Now, meron kang 2 option kapag gagamitin to. Either long press or single press. Yung single press dito guys, lalabas yung flash memo, which is pwede mo tong gamitin if you want to recognize or record the screen. I-analyze nito lahat ng mga info na nasa screen nyo. So kapag nanonood kayo ng mga bawal dyan, huwag nyo tong i-click. I-analyze niya kung sino yung nandun. Kidding aside, eto guys ay napaka-useful since kapag merong mga info sa inyong display, like kapag nag-aaral kayo, pwede nyo nang i-summarize lahat ng yan just by clicking this button. Ngayon kapag long press naman, pwedeng madami. Pwedeng si Ella, mute, do not disturb, flashlight, screen recording, and more. Pwede mo pang i-customize. So kung gusto mo i-open yung Facebook or even si Mobile Legends, pwede mo na yung gawin dito guys. Long press mo lang and boom, opening ka agad. Ang ganda, diba? Dito naman sa top nakalagay yung kanyang secondary speaker, secondary microphone, and IR blaster. Yes, meron pa rin po siyang IR blaster, which is pwede natin gamitin as a remote control pagdating sa inyong mga aircon, TV, and more. Now, when it comes to the audio quality naman of this device, okay na siya. I would say na decent. It's not as loud as the other phones na na-review ko, which is yung mga matatabang smartphone. Pero sa nipis niyang to, medyo na-surprise na rin ako dahil nga maganda na rin yung kanyang sound quality. Now, isa pang bonus with this phone is that meron na rin po siyang IP68, IP69, IP69K water and dust resistance, which means na pwede mo siyang gamitin pang langoy, pang swimming, and marami pang iba. Yes guys, pagdating dito sa kanyang camera option, nagso-support na siya ng Aqua mode, which is kapag na-enable mo to guys, hindi niya na i-register yung mga touch sa screen but only the buttons itself. But yung nag-work lang dito is yung kanyang mga buttons. So whenever you want to take a photo or record a video, kailangan mo pang i-click yung mga button niya dito. Hindi siya katulad ng ibang mga smartphone na walang ganitong feature na kapag nag-video kayo, tapos kapag nasa ilalim na kayo ng tubig, bigla na lang mata-turn off. Dahil nga na-register niya as touch yung tubig. Wala na yung problema dito guys. And as you can see, napakatagal niyang nababad. But yes, it
it can last up to 30 minutes and up to 2 meters of depth as well. So mas malalim na yung inaalaw nito compared sa mga usual, which is 1.5 meters. But yes, for me, when it comes to the build of this phone, kumpletong-kumpleto na talaga siya. Except na lang sa isa, which is hindi na siya nagso-support ng micro SD card. So kung anong storage yung kukunin nyo, yun na talaga yun. But the good news is, meron po siyang iba't ibang variants. Merong 8256, 12256, and 12512. So kung mahilig ka talaga kumapture ng photos and videos, I recommend you guys to take the 512 gig. Napakatagal nung mapuno, tapos napakarami yung pwedeng makuhang pictures and videos. Now, kapag natapos na kayo mag-swimming, click nyo lang to kanyang power button and matik na yan. Pagkatapos niyang mag-sound ng ganon, lalabas na lahat ng mga tubig na nakapasok. Konting swipe na lang and you're good to go. Now, let's talk about its display. iPhone ba to? Kita niyo naman, di ba? Meron siyang dynamic island. Pero si Tecno, tawag niya dito, dynamic port. Di ba? But yes, once you unlock this one, wala na po yan. Punch hole display na napakaliit lang ng kanyang camera circle. Curved na rin po siya with just minimal bezels. Tapos sobrang sleek ng pagkakadesign. Wow, Tecno. Grabe yung improvement. When it comes to the specs of this one, eto guys ay merong 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution, 144Hz refresh rate. Nagsosupport na rin siya ng HDR10. Tapos it is protected with Corning Gorilla 7i. So matibay, mabilis, and napaka-bright na rin ito dahil nga it supports up to 4,500 nits of peak brightness. So whenever you're outside, like yung mga rider natin dyan, pwede ka naman mahilig ka lang talagang gumamit ng phone in general sa labas, well definitely wala ka ng problema dito guys. Kitang-kita mo pa rin yung mga detalye, and klaro pa rin overall yung display netong phone na to. Sobrang bright kasi. Ngayon, maraming magsasabi na kapag Tecno, pangit daw. Pero medyo totoo lang yon kapag mura pa na Tecno. Dito guys, naging all out na sila. Pwede mo na itong i-compare sa mga flagship smartphones dahil nga specs-wise, hindi naman siya behind. Actually, kapag mahilig kang manood ng mga movies, videos, sobrang sharp na, high quality, vibrant na rin, and pagdating sa saturation, balance na. So yung naging experience ko with this one, super immersive na siya. And when it comes to doing the things like scrolling sa Facebook, TikTok, YouTube, hindi na to made-delay. Sobrang bilis niya guys. So with this 144Hz refresh rate, easy na lang yan. Now currently, wala pa talaga nagsosupport ng ganun kabilis dahil nga up to 120Hz pa lang. Almost all the apps and games na pwede nyong gamitin ngayon, hanggang dun lang talaga yon. Pero at least future-proof ka na with this one. Dahil nga kapag nag-update na sila tapos umaabot na ng ganito kabilis, kapag nangyari naman yon, goods ka pa rin dahil nga supported na yan ng phone mo. All in all, kung gusto mo magkaroon ng flagship-like display sa presyong 20K, well definitely, eto na yon. Maganda, legit. Now, let's talk about the performance of this device. So maraming magsasabi na, uy, camera phone lang yan, hindi yan pwedeng pang gaming, pangit yan, ganun. Well, definitely, medyo nagkakamali kayo dun. I'm telling you right now, mali yun. Pagdating dito guys, eto ay nag-run na ng Android 16, and sinasabi ng Tecno ngayon pa lang na susuportahan nila to ng up to 3 years. Yes, 3 major updates and 5 years of security updates yung makukuha nyo using this one. Malupit! Hindi nyo na makukuha sa mga Tecno Spark series. Sa common lang yan. Now, with its processor na MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, octa-core CPU up to 2.6 GHz, and Mali G615 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Eto guys ay nakakuha na ng almost 1 million points dito sa Antutu benchmark. Yes, 981,000 na po siya dito. So when it comes to playing games like Mobile Legends, Call of Duty, Honor of Kings, and even Genshin Impact, wala na yung problema guys. Napaka-smooth na dito sa Mobile Legends. As you can see dito sa Mobile Legends, napaka-easy lang nitong game na to. Walang problema guys. Napaka-smooth, napaka-playable, and pwede ka na magpa-rank up using this phone. Even sa Honor of Kings, same lang din. Hindi naman to masyadong mabigat na game, kaya naman wala na yung problema dito sa processor na to. Sa Call of Duty naman, ganun pa rin. Nagustuhan ko yung kanyang settings dito, and so far guys, so far playable. Yes, so far playable. Hindi siya kaagad umiinit, especially kapag naka-aircon kayo, katulad ko. And parang nakasync na rin yung kamay ko habang naglaro ng Call of Duty dahil nga napakabilis ng kanyang
kanyang touch sampling rate. Hindi po siya delayed. Now, when it comes to playing heavy games like Genshin Impact, dito ka na makakarandam ng mga problema like yung pag-iinit, paglalag ng konti, tapos medyo nagkakaroon ng mga frame drop. Pero the rest of the games na na-mention ko, like yung ML, Call of Duty, Hawk, and yung mga less graphic intensive pa dito, wala na yung problema guys. Even pagdating sa multitasking, okay na to. You can either have the 8GB of RAM or 12GB of RAM na option. And yes, with those RAM guys, okay na okay ka nang gumawa ng kahit ano dito sa phone na to. Mabilis na rin siya mag-open ng mga apps and games dahil nga UFS na po siya. Hindi na to eMMC. Pero yes, ganun naman talaga yung makikita natin ng mga type of performances at this price point. And yes, hindi ko sinasabing siya yung pinaka the best or pinakamaganda na pwede yung bilhin. Pero at least, even if camera focused phone siya, hindi sila nagpabaya pagdating dito sa kanyang performance. Tapos with the Android 16 and iOS 16, napakadami nyo nang pwedeng gawin dito. Especially yung kanyang Tecno AI guys, punong-puno to ng features. First, meron kang Ella Briefing, Ella Smart Touch, andito na lahat yan. Pwede mo siyang i-brief para alam niya talaga kung ano yung mga ginagawa nyo, nag-exercise ba kayo, and all things like that. Meron din po siyang AI Call Assistant, Translation Assistant, kapag lumalabas kayo ng country, pwede nyo itong gamitin as a translation device. Tapos meron din po siyang Social Assistant, Document Assistant, AI Writing, AI Note, Recording Summary, AI Subtitles, and more. Kung sasabihin ko sa inyo lahat and i-explain natin lahat ng to, baka abutin tayo bukas. Napakadami. So kung gusto nyo talagang gamitin lahat ng to, bilhin nyo na lang to. Kasi guys, sa totoo lang, baka umabot tayo ng 50 minutes na type of video kung ipapakita ko sa inyo lahat ng mga na-testing ko dito. Sobrang dami talaga. It just means na with this phone, you can do a lot of things na hindi mo pa nagagawa sa iba't ibang mga smartphone na nagamit mo. Yun lang yun. And yung AI nyo guys, in general, okay na okay talaga. With just a press of a button, it's either gamitin mo sa Ella, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI, and Grok. So diba, napakarami mong option. So kung sino yung pinaka-favorite mo doon or yung pinakamatalino for you, yun na lang yung iset mo. And yes guys, hindi nga siya yung pinakamabilis or pinakamamangis na smartphone pagdating sa processor, pero siya naman yung pinaka-kompleto pagdating sa features. And I think it matters more for the people na hindi naman talaga gaming or performance yung habol in general. Dahil hindi naman to malag, hindi naman to slow. So for those type of people, okay na okay ka na with this phone. Now, let's talk about the battery of this phone. Napakanipis lang, pero eto guys ay meron ng 6,500 mAh of battery and nagsosupport na siya ng 45 watts fast charging. Unang-una sa kanyang battery guys, aabot ka na ng up to 2 days kapag casual user ka lang, hindi ka talaga nag-game or paminsan-minsan lang. Pero kapag palaging naka-on yung mobile data mo, around 16 hours of continuous usage pagdating sa inyong pagsusokmed and marami pang ginagawa even with gaming. So around 1 day of usage in general. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang charging, eto guys ay sakto lang kasi medyo malaki yung kanyang battery. Umabot ako dito ng around 1 hour and 20 minutes from 0 to 100%, which is mabilis na rin. Yes, marami pang mas mabilis dito at this price point. Decent lang po to guys, hindi to slow. Pero meron siyang feature na wala sa ibang smartphone, especially sa brand starting with letter X. Dahil eto guys ay meron ng bypass charging. Yes, kapag nagigaming kayo or gumagamit lang kayo ng phone in general, with this feature mababypass na yung kanyang battery and rekta na siyang kukuha ng power directly sa inyong wall plug. In that way, hindi masisira yung kanyang battery and less din yung kanyang heating. Tapos, kapag meron ka namang other smartphone or smartphone lang talaga ng friend mo, tapos na low bat to, pwede mo tong gamitin as a power bank because this also supports reverse wired charging. So, connect na lang to via Type-C to Type-C and macha-charge mo na yung other device mo. Napaka-cool, di ba? All in all, pagdating dito sa kanyang battery guys, okay na ako dito dahil nga sobrang nipis lang pero napakalaki ng battery. Kapag i-compare mo to sa mga other flagship phones na meron lamang 5,000 mAh, panalong-panalo na to. Pero kung i-compare mo naman to sa mga matatabang smartphone, syempre, medyo matatalo siya. Pero manipis ba sila? Yun yung tanong. Eto manipis, pero malaki yung battery. Now, let's talk about the best part, the main event, and yung pinaka-piniflex talaga about this phone, which is yung kanyang camera. Eto guys ay merong triple camera at the back, which is yung 50MP main camera na merong face detection autofocus, OIS, and eto rin guys ay Sony sensor na. Dito naman sa susunod, which is yung kanyang telephoto, eto rin guys ay meron ng 50MP na OmniVision sensor na meron pa rin face detection autofocus pero wala ng OIS. And lastly, dito sa kanyang ultra wide, eto ay merong 8MP camera. So far, okay na ako dito sa specs ng nasa likod niya. Pero sa kanyang selfie guys, this also has a 50MP
selfie camera, which is Samsung na to guys. Kaya naman, pagdating sa result, makikita nyo kaagad na napaka-detailed, consistent na rin, and also natural talaga yung mga colors. Tapos, pwede mo na tong i-compete sa mga flagship smartphone. Yes! Ang lupet, diba? Sa mga nakuha kong larawan dito guys, yung 1X at saka 3X, halos same lang yung result. Sharp, napakagandang tingnan. Tapos, pwede nyo nang i-upload sa inyong mga SOCMED. Even sa aking mga selfies dito, gustong gusto ko talaga to. Dahil nga maganda yung kanyang image processing, hindi siya masyadong okay pagdating sa mismong camera pa. Pero, pagkatapos mong kumuha ng pictures guys, ipaprocess niya ng mabuti. Gagawin niyang mas natural, mas sharp. And kung meron mang movement whenever you're taking the shot, pagkatapos niyang i-process guys, mawawala na yung blur or gagawin niya talagang mas maganda yung inyong result. So, di ba, kahit hindi ka masyadong marunong kumuha ng pictures, tutulungan ka pa niya. Now, with the use of AI, napakarami mong pwedeng gawin. Pagkatapos yung kumuha ng picture guys, meron siyang AI studio dito, which is pwede nyong dagdagan ng bokeh. Yes, meron siyang AI bokeh, AI flare remover, AI HD enhancement, shadow remover, reflection remover. Yes, merong ganon, AI eraser, and AI extender. So, this pretty much do everything na kailangan mo when it comes to taking photos. And meron din po siyang feature dito na tinatawag na flash snap, which is napakabilis. So, kung gusto mo yung mabilis, like yung sa sports, habang tumatalon, or gusto mo lang talaga makakuha ng quick photo in general, you can have that as well with the flash snap feature. Kapag sa gabi naman, with the use of super night mode, maganda yung mga nakuha kong larawan dito. Sharp, maganda yung colors, and okay na talaga siya pang nighttime. Now, meron kang napakaraming pwedeng gawin dito sa kanyang camera app, like yung Pro Mode, long exposure sa mga stars, moon, and things like that. Aside from that, meron pang panorama, time-lapse, and even dual video, which is pwede mo nang i-record yung nasa harapan mo, tapos yung reaction mo at the same time, andito na rin po yan. Which is pwede mo nang ilapit yung phone mo, tapos makakuha ng malilit na bagay, andito na rin po yan. Actually guys, nangangate yung ulo ko dito dahil sobrang daming pwede mong gawin dito pa lang sa kanyang camera app. But in this video, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga result niya, which is okay na okay talaga. Especially yung kanyang telephoto guys, umaabot na siya ng up to 100x, pero I tell you, yung kanyang 100x, mas malayo pa ata yung pwedeng marating compared sa mga other 100x na natry ko. Pero, when it comes to the quality ng result, hindi na siya masyadong kita or yung image processing na lang talaga yung nagdadala. In short, hindi masyadong mapapakinabangan yung kanyang 100x, except na lang kung gusto mo lang talaga makita kung ano yung nandun sa napakalayong part na kukuhanan mo ng 100x zoom. Pero guys, kung gusto mo makakuha ng mga good quality photos, yung mga zoom na 40x, 20x, 30x, napakaganda pa rin talaga yung mga nakuha kong photos dito. Sa mga ganong zoom, high quality pa rin po siya. Pwede nyo nang i-share dahil nga kitang-kita pa rin yung mga detalye, tapos maganda pa rin tingnan. Guys, I'm telling you, kung concert goer ka or kung gusto mo talagang kumapture ng mga zoomed na type of shots, mag-e-enjoy ka na talaga dito. Look at the results na mga nakuha ko dito guys. Sobrang lupit. Napakalayo ng bridge, pero dito sa phone na to, parang ang lapit lang. Dahil nga kapag ginawa ko pang 100x guys, wala na. Sobrang layo na ng narating niya. Kabilang barangay na. Baka kabilang municipality na nga. Ganon kalayo. But then again, 100x, sobra na yun. Around 60x pababa, makakakuha ka na ng good looking photos using this one. Ngayon, sa video naman, eto guys ay nagsosupport ng up to 4K at 30fps, both back camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality ng Tecno Camon 50 Ultra dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanya selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video. Look at that. Napaka-sharp. Oh my God. Woo! Comment down below. Ano sa tingin nyo? So far guys, this might be the best video camera na pwede nyong bilhin around 20,000 pesos. Especially sa mga Android. Nako, sobrang natural. Sobrang ganda ng saturation. Tapos sobrang sharp pa. Medyo kulang nga lang siya dahil nga hindi pa rin siya nagsusupport ng 60fps. But so far sa 4K na tong phone na to, okay na ako guys. Dahil nga even though 4K na siya, meron pa rin po siyang video steady mode. Pero kung gusto mong i-enable talaga yung ultra steady mode na para ka ng merong gimbal, aabot ka lang ng up to 1080p at 30fps. But yes, video steady mode is still napaka-steady and pwede ka na mag-vlog dito. Yung mga nakuha kong video sa labas, sobrang ganda pa rin. So all in all, dito sa kanyang camera guys, mapa-picture man or video, recommended ko na etong si Tecno Camon 50 Ultra 5G. Dito talaga nila nilupitan masyado yung kanyang specs, and also dito talaga siya naging king pagdating dito sa presyong ganito. Dahil nga pagdating sa iba't ibang mga part, pwede pa siya matalo, pero pagdating sa camera, I don't think
think so. Malupit. All in all, recommend ko ba itong si Tecno Camon 50 Ultra 5G? Well, yes, if you love a camera phone. Dahil nga camera talaga yung focus nito. Pagdating sa iba't ibang aspeto guys, pwede pa siyang malamangan like yung kanyang processor, sa kanyang battery, and even sa charging. Pero sa camera, wala na. Hands down. Akala ko talaga na hindi ganun kalupit. Pero nung ginamit ko na, nako, nag-enjoy talaga ako. Even yung zooming lang, nakaka-enjoy talaga guys. Eto na yung stress reliever ko. Ngayon, naglararo yung presyo nito ng around 20k sa iba't ibang variant niya from 8 to 56 gig to the maximum which is yung 12512. Kung gusto niyo makatipid, okay na ako sa 8 to 56 gig guys. Especially kung hindi ka naman talaga masyadong into multitasking. Pero kung gusto mo talaga yung the best of the best, well, get the 12512. Basta merong sale, o di kayo naman voucher, okay na to. Ngayon, kung gusto niyo yung voucher, maglalagay na ng link down below. Malaki-laki din yan. Makakasave kayo. Pwede pa kayong makabili ng Tecno Spark Go 3 sa inyong masasave, di ba? Around 3k. So, that's pretty much it for this video. I hope nag-enjoy kayo. Kung meron pa kayong mga tanong about this phone, just comment down below. That's it. I'm JP and this is JDN TV. Don't forget to subscribe dahil nga meron tayong monthly phone giveaway. And sayang naman kung hindi ka mananalo, di ba? So, that's it. I'm JP and this is JDN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.